sino nga ba itong Kaiser Ultimate Health or sino nga ba itong Kaiser International na ngayon ang ambassador ay si Sharon Cuneta. Okay? So, si Kaiser po ay isang health maintenance organization. Kaya if there are people na nagtatanong sa akin, ano ba yung insurance nyo? Mali na kaagad siya, di ba? Dahil hindi po insurance product ang ating Kaiser. Isa po siyang HMO or Health Maintenance Organization. And of course, duly accredited po siya sa Philippine Insurance Commission and registered sa Securities and Exchange Commission na more than doon sa required na capital or yung meron na required ang SEC pero yung authorized capital stock ng Kaiser, higit pa doon sa ni-require ng SEC. Okay? Now, kung titingnan nyo yung listahan ng mga health maintenance organizations dito sa Pilipinas, kasama of course ang ating Kaiser International Health Group dyan. And ito po yung HMO license number ng Kaiser. Ngayon, alam niyo po ba na ang Kaiser natin ay ang health provider ng dalawang main branches ng ating gobyerno, which is ang Supreme Court at ng House of Representatives, di ba? So, may ilang mga government agencies na rin tayong nakini-cater ng Kaiser na sila, ang Kaiser ang provider or healthcare provider. Okay? So, if there are people na nagtatanong pa rin kung gaano nga ba kasolid ang Kaiser, yan, ipakita niyo na lang yung fact na isa, di ba, parang si Kaiser yung provider ng 2 branches ng government natin. So, for sure, naaral na yan, di ba? Kumbaga, kumbaga parang may tiwala yung dalawang ahensya na ito na makapag-deliver talaga si Kaiser doon sa services na pinapromise niya. Okay? Now, how can we be sure that Kaiser will still be there in the long term? So there are people na kino-compare, paano yan pagka magsasara katulad ng iba, di ba? Now, syempre tayo as an IMG member or we're doing the mission, so we have this information na kailangan din natin i-share na 51% kasi noong binabayad natin sa Kaiser, yung saving, yung pera na binabayad natin sa Kaiser ay nilalagay po yun sa isang trust fund. And that trust fund ay hindi pwedeng galawin dahil nga ito ay naka-reserve for the future claims na mga plan holders. And take note, that trust fund is managed by these 2 international banks, which is ING Bank and ng Deutsche Bank. Okay, now, kung ang 15% ay nasa trust fund, nasaan ang 49%? Of course, nasa investment fund naman siya. At a part of that 49% na nasa investment fund ay andun sa Soldivo funds, which is, ang portfolio naman ng Soldivo ay ito. Diba? Hindi na to updated na fun fact sheet ng Soldivo, but technically, diba, there are people na pagka nag-ipon tayo sa Kaiser, a part of our money ay naka-invest na rin sa mutual funds. Okay? Ngayon, pag-usapan natin itong Kaiser 3-in-1, di ba? Dahil meron kasi itong 3 periods and we have benefits sa bawat period. Ano ba? Paano ba yan? So sa first 7 years, which is yan yung tinatawag nating accumulation period, di ba? Yan yung nagbabayad ka. So may mga benefits tayo dyan. And pagkatapos magbayad, wala ka nang gagawin, maghintay na lang tayo, dito na magsisimula yung savings or yung investment kasi may return na tayong ma-earn dyan. And of course, meron din tayo ditong long-term care period na kung saan after 20 years, ito na yon, nag-mature na siya, maaari nating withdrawin or may option ka na manatili yon, so later isa-isahin natin. Okay. Now, during sa accumulation period or sa paying period, okay, which is first to 7 years, meron po tayong annual physical examination. Okay, so to be administered by an accredited clinic. So pwede po tayong magpa-APE doon sa mga accredited lang ng Kaiser. Huwag kang magpa-check up doon sa hindi naman accredited, di ba? So, ano yung APE coverage? So, basic 5, ito po yun. Physical examination, chest x-ray, di ba? ECG, and pap smear sa mga babae. And of course, meron din po yung dental benefits.
Okay. So ano naman yung kasama sa dental benefits? Unlimited dental checkups, 'di ba? Unlimited simple tooth extraction, magpapabunot ng ngipin. So once a year free dental prophylaxis, 'di ba? So minor adjustment of dentures. So actually ito nakikita rin naman natin 'yan doon sa ating Kaiser OPMS, kung ano man yung mga benefits na meron tayo. And of course, aside from APE and dental, we also have these basic health benefits. Accredited sa mga physicians, sa mga espesyalista, di ba? Kapag ka na ospital, di ba, may cover din to, meron din tayong magagamit kapag ka isusugod sa ospital o operahan. And meron din po tayong members' choice of room and board up to 1,000 pesos per day. And yearly medical benefit limit of 60,000 pesos per year after full payment of the first year. Okay, tandaan, take note po ha, of the first year of the total premium. And take note din, doon sa first two kanina na annual physical examination, magpapacheck itong APE na basic 5, at itong dental, maaari mo yung i-avail kapag ka ikaw ay nakapagbayad na ng at least 1 year or 12 months. Okay? So, yun po yung kailangan din nating maintindihan. Hindi yung nagbayad ka ngayon ng 1 month, gusto mo na kaagad magpa-check up. Hindi pa kasi meron po siyang na-require na at least, di ba, 1 year, full payment of the first year or 12 months ng iyong premium. Okay? Next, term life insurance coverage. So, yun yung kaigihan with Kaiser kasi though HMO siya, meron na siyang kaakid or meron siyang kasama na insurance, term life insurance, which is you are insured until 75 years old. Kung halimbawa, ikaw ay nag-apply 59 years old, so covered ka ng term insurance ng Kaiser until 75 years old. Okay? So 20 years po na meron tayong term life insurance coverage with Kaiser. And meron ding accidental death dismemberment. So ibig sabihin, kapag ang isang tao or ang isang member ay na-aksidente, namatay, or nawala ng part ng kanyang katawan, di ba, na mahalaga. Of course, lahat naman ng parte ng katawan natin ay mahalaga, so may value yun. Di ba? Dahil may halaga siya, so makikita mo kung magkano ang matatanggap ng isang member kapag siya ay nawala ng dalawang kamay. Ayan. So, kapag kapareho din yung paa mawala, 100% na matatanggap yung insurance din. Kasi nga, nawalan siya ng part na yon. And kapag ang isang tao ay nawala dahil sa aksidente, yung insurance coverage na matatanggap or the insurance money na makukuha ng family is ×2. Okay? Number 8 is waiver of membership fees due to death. So, if ever, di ba, nakunwood, dahil 7 years na tayong magbabayad with Kaiser, if during sa paying period or the accumulation, may nangyaring masama, so the family makaka-receive na siya noong insurance money at hindi na kailangan pang bayaran nung naiwan ang premium noong policy member. Kasi nga, mawu-waive na yon. Okay? And number 9, waiver of membership fees due to total and permanent disability. So, ganun din, kapag ang isang tao ay talagang na-aksidente siya at hindi na talaga siya makapagtrabaho, hindi na talaga siya wala na, total and permanent disabled na talaga siya, then ma-waive na rin po yung whatever balance. Halimbawa, 2 years na siyang member ng Kaiser, tapos every month talaga siya naghulog, tapos biglang, na-aksidente, tapos talagang hindi na siya makapagtrabaho. So, hindi niya na kailangan pang bayaran yung remaining na 5 years. Okay? So, all claims under the above insurance coverage shall be subject to 2 years period as provided by law from date of issue or instatement of this contract. Okay? And, of course, we also have this family assistance service. So, ano naman itong family assistance service? Itong family assistance service ay maaari itong maggamit noong family member natin kapag, halimbawa, yung anak, ikaw ay isang parent, di ba? Ikaw isang nanay, ang iyong anak ay isusugod sa ospital. Ngayon, si anak ay wala siyang Kaiser, ikaw lang.
Ngayon, itong family assistance service ay extended service lamang po ito ng Kaiser. So, sabi nga dito, ang maaring makagamit nito ay yung policy na dapat ay active. And, di ba? And plan should have completed at least 1 year payment. So, hindi rin pwedeng gamitin noong bagong member yung family assistance service kung kakabayad niya pa lang ng 1 month, di ba? Tapos biglang may na-hospital doon sa kanyang, yung first degree doon, tapos gagamitin niyo itong family assistance service, hindi rin pa pwede, okay? And meron kang, parang magbibigay ka ng nomination or magsasabi ka kay Kaiser kung sino yung i-enroll mo under dito sa family assistance service. Okay? At take note then, di ba? Assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Kaya nga, kung ikaw, alam mo dapat kung magkano yung health benefits mo, di ba? So, hindi pwede na ang health benefits mo ay 60,000. Tapos, ang ipapagamit mo dun sa family assistance service, ang hospital bill ay 100,000, tapos inaasahan mo na covered lahat yun. Hindi. Up to the extent lang, kung magkano lang yung benefit mo as a policy holder, yun lang din yung umaring i-cover ng Kaiser. And prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Kaya nga, kumbaga, di ba, sa ating financial foundation, kumbaga itong family assistance service, it works like nangyari, ang Kaiser ay parang credit card. Kasi, pina-admit mo na, kasi si Kaiser lang sasagot, but bago yun ilalabas, kailangan masettle mo yun with Kaiser. Now, there are people naman na pwede yung bayaran in staggered basis. So, depende yan sa magiging usapan mo with Kaiser. Alam niya man nating lahat, di ba, as an IMG member, na kung gaano kabait naman itong si Kaiser, di ba, so gaano siya ka-generous. So, alam niyo yung mga story, and we attended trainings then from Sir Brandon, di ba? So marami namang mga naka-experience na, di ba? Na may mga nagsisettle, hindi agad-agad, staggered, so depende yon sa magiging agreement mo with Kaiser. And Kaiser's approval to avail of such assistance must first be obtained by the member, and the issuance of LOA will then be given. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ito pong family assistance service is not a benefit. Okay? This is just an extended service of Kaiser. Okay? So, ano pang mga benefits? May basic medical benefits, accredited hospitals room and board, services of accredited physician, specialist, surgeon, di ba? And accredited hospitals. Marami na rin naman tayong alam na mga hospitals na accredited ng Kaiser, and those places na wala pang accredited na hospital ng Kaiser, pwede nyo po yun ipapa-apply with Kaiser. So, meron namang form yan, di ba? You can connect with Sir Brandon para yung hospital na sa tingin nyo, dahil marami-rami na rin kayo na mga Kaiser members sa lugar na yon, tapos merong maiging hospital, maaari yung ipa-apply, di ba? Para magiging accredited rin sila with Kaiser. Okay? So, yun po yung mga benefits during sa paying or during sa paying period. Now, during naman sa extended healthcare coverage period, ito naman yung mga benefits natin. So, ibig sabihin, ito yung mga benefits natin from 8th year to 20th year. Okay? So, long-term care benefit value. So, may guaranteed health benefits as shown doon sa schedule of benefits mo na nandoon sa iyong OPMS, which can be used at the end of the 20th year as part of the hospital benefit limit. Okay? And meron din tayong yearly healthcare hospital benefit na 10% of the long-term care benefits. So, ibig sabihin, during doon sa extended period, which is from 8th year, ito na nga yun, di ba? Na at least merong 10% na interest na or investment na binibigay sa atin. And long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit, ibig sabihin ito na yung bonus kapag hindi nagamit yung hospitalization benefit during sa paying period, ito yung bonus na sinasabi. Ito yung
magiging cash na matatanggap noong member kapag nag-stay siya ng healthy, di ba? Pero yung APE, yung mga ma-dental, okay yon, i-avail talaga natin yon. Pero during sa first 7, yung short-term healthcare benefits natin hindi nagamit, then it will be kumbaga ibabalik sa atin yung 85% nung total membership fee na yon. So yun yung magiging bonus natin. Okay? So lifetime network access, lifetime access to over 10,000 doctors, over 800 medical facilities, diba? As long as you have funds available in your health benefits. And cost-free health benefits, an additional yearly healthcare hospital benefit, at meron din tayong, ano pa ba, mas maigi na dito natin i-discuss isa-isa. Okay. So ngayon, pagkatapos mo, 'di ba? Dito na tayo sa extended period. During nga dito sa extended period, kung makikita nyo, itong plan natin, example, palagi naman natin example is itong K100. So pagdating ng 8th year, ito yung 10% yearly healthcare benefit, itong 10,000. And meron din siyang add-on na 10% accumulated, so yung interest. Kung mapapansin mo, ibig bang sabihin kapag na-ospital, ito lang 10,000 piso ang coverage mo, ang magagamit pag na-ospital? Hindi. Ito nandito sa baba. Total yearly health benefits, di ba? So kung mapapansin mo, ito yung additional, ito yung nag-earn, nag-accumulate, nag-interest ang ating plan. Kaya nga, kung hindi yun magagamit, wala talagang hospitalization na nangyayari, hindi na-admit and all, di ba? Thank you, Lord. So, magiging investment mo talaga siya pagdating ng maturity. Now, kung ikaw ay nagsimula noong 22 years old at natapos mo 42, di ba? Mas gusto kong i-highlight talaga dito sa inyo, yung ma-appreciate nyo yung plan natin pagdating ng after or more than pa doon sa maturity. Kasi doon na natin, di ba? Kasi yun na yung time na talagang sobrang matandang-matanda ka na. So, nakikita niyo po yung extended benefit balance when the members reaches age 65 kapag tayo ay matanda na. Actually, the figures na makikita nyo, depende rin syempre sa mga age natin, kung kailan tayo nagsipat apply, kung anong age natin at anong plan, makikita po natin yun dun sa ating OPMS. So ito yung gusto kong i-highlight sa lahat kasi ito yun yung annual lifetime healthcare at age 60, di ba? Kung nag-umpisa nga tayo ng sobrang bata at ikaw ay magkano lang ang iniipon mo dyan every month, 5,882, 7 years mo lang yan pinag-iipunan. 7 years, pero pagdating mo ng 60 at pinalago mo lang yung pera mo doon, hindi mo siya ginalaw, ito na yun, no? Kasi ito na yung mas malaki ang chance na magkakaroon ng sakit ang isang tao. So, mas malaki yung kanyang magiging healthcare benefit, di ba? So, ito yung, doon tayo mag-focus kapag na-reach na natin yung di ba? Na-reach na natin yung stage na kung saan hindi na talaga tayo pwede pang, di ba? Parang, retirement years na talaga natin yan. Di ba? So, yun yung kaigihan with nitong Kaiser 3-in-1 natin. Though may magagamit tayo during sa short term, but we have to focus on the long term talaga. Kaya nga ito tinatawag na ultimate health builder. Kasi pagka hindi nagagamit, binibuild up yung savings, yung investment natin. Kaya siya, ultimate health builder. Okay? So, now, ang question, pagka may mga pre-existing or may mga sakit na ngayon, paano? So, during sa first 7 years, okay, during dito, ang mga pre-existing illness ay hindi covered. Diba? Kailan mako-covered yung mga pre-existing illness? Dito na po on the 8th year. Diba? Magsisimula yan dito sa 8th year para ma-cover na yung mga pre-existing illness condition. So, those illnesses, di ba, considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Kasi there are people naman, ay wala akong sakit, tapos gusto kong mag-apply. Tapos, after a while, halimbawa, after 1 year lang, di ba, nagkaroon na hospital, tapos,
na-diagnose na meron palang cancer. So malalaman dun sa diagnose na yun kung kailan talaga siya nagkaroon ng cancer. So depende doon sa sasabi ng doktor kung kailan yon. Tapos kung i-claim yun with Kaiser, syempre hingin naman ni Kaiser yon doon sa doktor kung kailan talaga nangyari yung sakit na yon. Okay? So ano yung mga example ng mga pre-existing illness na mako-covered na on the 8th year to 20th year? Itong mga sakit na ito. Okay? Kung meron pong mga karamdaman na katulad ng mga nandito sa screen, ito po ay example ng mga pre-existing conditions na kung saan ito po ay covered na nga on the extended period. Okay? Syempre, sa extended period, mga pre-existing illness, ito yung mga example, di ba? And pati din yung mga malulubang sakit. Ito, mga dreaded disease, na katulad naman ng mga example na nandito sa screen na ito. Okay? At ano pa? Take note, dahil nga ang Kaiser ay isang health maintenance organization, di ba? So, accredited or integrated po yung Kaiser with PhilHealth, di ba? Kaya nga, maigi na kung ikaw ay isang Kaiser member at active pa rin yung PhilHealth, maigi talaga yon, okay? But, if you don't have naman PhilHealth, di ba? We encourage pa rin na magkaroon pa rin ng PhilHealth. But, kung ikaw nagre-rely lang sa PhilHealth, ayan yung medyo alanganin tayo dyan, okay? Kapag Kaiser lang naman, ayan, at least, di ba, kahit papaano pasado. Okay? So, pero kung kumuha ka ng malaking ng Kaiser saving plan, ayan, panalo ka ron. Okay? But again, mas maigi pa rin para masigurado na wala ka talagang babayaran kasi may malaki-laki din kahit papaano, meron pa rin malaking discount yung ang mangyayari kasi dyan kapag i-admit yung isang tao, ang unang deduction ay PhilHealth. Tapos kung ano yung remaining, yun yung sa HMO, yun yung sa kung anong meron ka na healthcare. Kaya nga, kung halimbawa, malaki din yung Kaiser plan mo at meron kang PhilHealth, di ba? Tapos malaki yung hospital bill mo, di peace of mind, wala kang babayaran. Di ba? So, yun siya. Okay? Now, if payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. Ibig sabihin, kapag ang due date mo is March 8, so meron kang 30 days na grace period. So ibig sabihin, kailan magka-count yung grace period para hindi masabi na lapse ang iyong policy. So meron kang chance na hindi lapse yung policy mo, pwede kang magbayad until April 7, di ba? 30 days. Now, kapag ikaw ay magbayad after April 7, so ibig sabihin, lapse ng iyong policy. But, ang kaigihan with Kaiser, meron naman niyang, kumbaga after ng 30 days na palugit, di ba? Meron naman yan, halimbawa, lumagpas ka talaga, reinstatement, which is 2 years naman yan, di ba? Dito naman napupunta yan sa reinstatement. So, ang reinstatement ay 2 ways yan, di ba? On how to reinstate. So, first is updating. Ibig sabihin ng updating, kung ilang months ang na-miss mo na bayaran, lahat yon, di ba? Kasi parang utang yun eh. Nagkaroon ka ng utang. So, ilang months yung nautang mo, babayaran mo yon plus 1.5% na surcharge every month plus, di ba, reinstatement charge of 300, di ba? So, malaki. Kaya nga, there are people, kapag na-miss out nila, di ba, nagkakaroon ng problema sa kanilang finances, medyo na-delay ang pagbabayad nila ng kanilang Kaiser na ilang buwan. So, pwedeng, kung halimbawa may pera ka naman, pwede mong update. Para kung halimbawa i-update mo, so, pagka na-clear yun, kung kailan ang pinaka-maturity date mo, yun pa rin, as is pa rin. Pero, kung halimbawa walang pera, gusto kumbaga para gusto lang buhayin, di piliin mo yung redating. So, pagka sinasabi namang redating, ibig lang sabihin, magbayad ka lang ng 1 month, di ba? Hindi yung buong buwan na na-miss out mo, 1 month lang plus the reinstatement charge of 300 pesos. Now, kapag ka nag-redating ka, ito yung pinili mo, yung maturity date mo, mauusog. Di ba? So, mauusog. So, yun po yung kaigihan talaga with Kaiser kasi meron kang chance na buhayin yung
yung saving program, 2 taon. Kaya kung halimbawa, lumagpas ka talaga ng 2 taon, medyo nagsayang ka na ng pera noon. Kaya I hope nakamonitor ka din doon sa iyong mga iniipon or pinag-iipunan sa Kaiser Saving. Okay? Now, healthcare value. There are people na gusto kunin, di ba, or gusto i-terminate yung kanilang mga Kaiser Saving Program. Ayaw ko nang ipagpatuloy ito, for whatever reason. So, the owner may surrender the contract for its cash value stated doon sa schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. Kaya nga, kung halimbawa, di ba, kaka-apply lang, tas parang kung anong issue, gusto nang kunin, ayaw ipagpatuloy, pwede bang ibalik ang pera? Hindi po. Okay? Kasi nga, at least 1 year para meron kang, di ba, healthcare value, yung whatever value, di ba, magkano, depende dun sa nakalagay sa schedule of benefits. Okay? Kaya tingnan mo rin yung OPMS mo. Kung magkano nakalagay doon, di ba, at least, you have to make sure na naaral mo din kung anong laman ng OPMS or Kaiser portal natin. Okay? Now, is it transferable or can it be assigned? Yes. The benefits under the Kaiser Ultimate Health Builder Plan may transferred or assigned by the member provided that during his or her lifetime, di ba? So, ibig sabihin, kapag ka ikaw nag-apply ng Kaiser, at meron ka talagang isinulat na mga specific na beneficiary, so sa kanila mapupunta, mata-transfer, di ba? However, ito na yon, di ba? Dati-dati, may parang pwede pang ipapa-assume ang Kaiser, but ngayon, hindi po. Hindi na pwede, okay? Hindi na po pwedeng ibenta yung Kaiser plan mo at ipapasalo mo sa ibang tao. Hindi na pwede yun. Okay? So, hindi na yan inalaw ng Kaiser kasi meron tayo dun sa FB group ni Sir Bobet, di ba? Ayoko na pong ipagpatuloy sino yung gustong sumalo. Tapos may sumasagot, pwede pa po bang ipasalo? Actually, hindi na. Okay? Hindi na pwede ipapasalo yun. Hindi na pwede ipapa-assume yun. Okay? What are the benefits that can be received by the principal beneficiaries? Ibig sabihin, kapag ka pinatransfer mo, ikaw, magulang, di ba? Gusto mong i-transfer doon sa anak mo, so, pwede yon, di ba? Kasi ikaw yung nag-assign talaga nun at sa beneficiary mo talaga transfer. So, ito, di ba? Yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value. So, lahat na meron ka, yun din yung matatransfer dun sa beneficiary mo. Okay? Upgrading of plan and mode of payment. So, kapag ka ikaw ay kumuha ng isang plan, halimbawa, K45, tapos parang na-realize mo, parang magkano lang pala ang value nito, parang mababa lang, gusto ko siyang taasan kasi tingnan mo ngayon, mga ganitong crisis, di ba, parang na-realize mo na parang sobrang baba lang pala nung plan na kinuha mo, tapos gusto mo ipa-upgrade. Okay, kapag ka ikaw ay bago-bago pa lang, mag-fill out ka lang noong amendment form. Okay, within 30 days, mag-fill out ka lang noong amendment form, magbayad ka noong 300 pesos na processing fee. Okay, may processing fee of 300 pesos kapag ka nag-upgrade ng plan. And syempre, kung magkano yung balance, halimbawa, nag-upgrade ka to K100 or from K100, nag-upgrade ka to K500, mga ganyan. So, kung magkano lang yung difference, yun dun yung ibabayad mo. Plus the 300 pesos, at yun nga, dun yung amendment form. So, within 30 days. Kapag ka ikaw naman ay mag-upgrade ng mode of payment, di ba? Ibig sabihin, from monthly to quarterly or quarterly to annual, if within 30 days, halimbawa, nag-apply ka ngayon, monthly muna, pwede bang monthly lang muna? Yes. Pagka ikaw ay mag-upgrade, di ba, kaka-enroll mo pa lang, 30 days pa lang ikaw na baga 30 days pa lang na ikaw ay Kaiser member at gusto mo ngang i-upgrade yung payment mo to annual, then mag-fill out ka lang ng amendment form. At ang babayaran mo ay kung magkano lang yung difference from monthly to annual, di ba, or quarterly to annual. Kung magkano lang yung kulang, yun lang yung babayaran mo if within 30 days. Pero kapag lumagpas ka na, may kasama na siyang 300 pesos na processing fee. And take note, downgrading of plan and mode of payment is not
allowed. Okay? So, hindi pwede na kumuha ka ngayon ng K100, ay, wala na po kasi yung pera, hindi ko na po kaya yung 5,882 per month. Pwede po ba yung 2,647 na lang? Hindi pwede. Okay? Tapos, kung nag-annual ka ngayon at hindi na kaya, ay, pwede po ba kasi hindi ko napaghandaan yung annual, pwede po bang monthly na lang? Hindi rin pwede. Kaya nga, ikaw, dapat mag-stick ka kung ano talaga yung kaya mo para, di ba, hindi masayang kung ano man yung naumpisahan mo na. Okay? And of course, these are the basic na mga plans na hanggang, ano ba yung, kung halimbawa, ikaw ay 10 to 40 years old, ang pinakamababang plan na maaaring i-avail ay itong K45. Kung ikaw ay 41 to 50, ang pinakamababang plan na maaari mong i-avail is itong K60. Ikaw naman ay 51 to 60 years old, ikaw ay maaari makapag-avail, pinakamababa is K75. Kaya those people na 42 ako pero gusto ko po yung K45, hindi nga po pwede kasi ito po yung pinakamababa na doon sa age bracket mo. Okay? So, pagkakaalala ko, hanggang 60 years old and 6 months, maaari pang makapag-avail ng Kaiser Saving Program. Okay? So, ito naman, ang total health benefits or settlement options, kapag dumating na tayo doon sa point na sa maturity, di ba? Doon sa maturity or doon sa extended long-term care period, if that person gusto niyang kunin, di ba, ang kanyang whatever investment, whatever yung accumulated na healthcare benefits niya, meron actually itong 4 options of settlement. So, ito ha, isa-isahin natin. So, first option, continued health benefits with term life insurance. So, this option will give you the following benefits. Patuloy na term life insurance up to age 80. Kaya kung halimbawa, di ba, nag-mature siya, ikaw ay nag-mature siya at the age of 55 ka, di ba? Kasi nagsimula ka ng 35, nag-mature ng age 55. So, covered ka pa rin ng insurance mo hanggang 80 years old ka. So, parang may plus ng 5 years old. Equivalent na 50% doon sa total health benefits mo, but not to exceed 2 million face amount. So, depende. So, ito po yung nakalagay. Okay? So, coverage on all pre-existing conditions up to the total health benefits. So, ibig sabihin, carry forward whatever mga benefits mo during sa extended and annual physical examination. Yun, kasama. Di ba, ang annual physical examination ay during lang sa accumulation or sa paying period. So, pagdating doon sa, halimbawa, kung itong option 1 ang pipiliin mo, so, pwede ka magpa-check up na lang ulit, di ba? Through Kaiser Medical Center or sa mga Kaiser designated accredited clinics. Unlimited consultation, di ba? So, yan po yung mga benefits if you will choose the option number 1. Doon, kapag halimbawa nag-mature na or doon sa extended long-term care period. Okay? Option number 2, continued health benefits with yearly increment, annual withdrawal of the yearly increment earned. So, ibig sabihin, pwede mo rin nagagawin, di ba? Parang mag-withdraw. Kasi nga, di ba, naalala nyo na pagdating ng maturity, meron na tayong matatanggap na Visa card from Kaiser. So, ito na yung isa sa mga option na you can withdraw, di ba? Specific amount of money, di ba? Doon sa iyong account, di ba? And meron kang continued term life insurance pa rin, coverage up to age 80, di ba? And coverage of all pre-existing. So, ito lang yung nabago dito, yung annual withdrawal of the yearly increment earned from the total health benefits. So, maaari kang mag-withdraw kung whatever. Kaya nga, maigi sana na talagang within that first 20 years, lalo na with first 7 years, hindi nagalaw kasi yung bonus, di ba, magiging casual. So, yun yung maaari nating withdrawin pagdating ng time, di ba? So, ito yun. Maaari mo siyang withdrawin every year. Okay? And number 3, partial withdrawal of up to 50% of the total health benefits. So, kung makikita mo, tingnan mo yung mga OPMs ninyo mamaya. So, kasi, di ba, nakalagay na rin doon yung magkano yung mga value, magkano yung 50% ng total health benefits mo. So, maaari mong i-withdraw yung up to 50% of that.
Diba? So withdrawal of up to 50% of the total health benefits and continue to enjoy the following benefits but without term life insurance coverage na. So dito nga sa option number 3, pwede ka makapag-withdraw up to 50% and wala ka lang term life insurance. So this option entitles you to the following benefits: coverage on all pre-existing conditions, unlimited consultation, access sa mga hospitals, dental benefits, diba? APE. So yun naman yung option number 3. And the option number 4, withdrawin mo lahat. Diba? Pagdating ng maturity, gusto mong kukunin lahat. So nasa iyo yun. So full withdrawal of total health benefits, the policy is considered fully availed of. So kapag withdraw mo na, tapos na, done deal na. So kapag wala kang pinili sa mga options na yon, pagdating ng maturity, so yung option 1, kumbaga parang automatic yon. Yung option 1 ang kumbaga, yun yung napili mo. So, ano yung option 1 ulit? So, balikan natin. Okay? So, option 1, continued health benefits with term life insurance. Ito yan. Diba? So, continued. Ito pa, sa dulo. Continued health benefits with yearly increment depending on the prevailing market, but in no case less than 3%. So, kapag hindi natin ginalaw, di ba, covered ka pa rin ng term life insurance at the age of 80, lahat ito, covered ka pa rin ng lahat ng mga ng pre-existing conditions, covered pa rin, lahat na ito, plus meron ka pang 3% na patuloy na mag-earn yung iyong plan or yung saving program mo with Kaiser. So, yun po yung option number 1. Okay? So, yun lang ang part ko for this partners training.